Nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng heatwave sa buong bansa. Dala raw ito ng patuloy na pagtaas ng temperatura. Sa pagtataya ng pag-asa, nasa 30 probinsya ang makararanas ng drought o matinding tag-init sa Abril hanggang Mayo. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, hindi na nakailangan natin na ang DOST o pag-asa pa magsabi sa atin na papalapit na nga itong tag-init dahil bagamat nararanasan natin yung malamig pa rin na panahon tuwing gabi at madaling araw, tuwing umaga napakatindi ng init, hindi lamang dito sa mga sinasabing lugar sa Palawan, sa Mindanao at sa ilang parte ng Visayas na sinasabing nakakaranas na nga ng drought conditions, kundi maging dito sa Metro Manila damang-dama natin yung hapdi ng sikat ng araw at ang napakaalinsangan ng mga umaga at mga hapon. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-init, nagbabala ng DOST at pag-asa sa posibilidad ng heatwave o sobrang nararanasang init sa buong bansa dala ng patuloy na pagtaas ng temperatura. Bagamat may posibilidad pang bumalik muli ang northeasterlies na may dala ng malamig na hangin, halos patapos na raw ito at parating na ang easterlies. Sa ngayon, pansin ang mataas na temperatura ngayong March 1, 2016 sa General Santos City na umabot sa 38.6 degrees Celsius. Recent pag-asa observation showed gradual increase in daily temperature recorded in most parts of the country. Actually, ang recorded natin na highest as of March 1 ay, as of this time, 38.6 sa Jensan, 38.6 degrees centigrade. 42.2 degrees Celsius ang record all-time high sa bansa na naitala sa Tuguegarao noong April 22, 1912 at May 11, 1969. Pero ayon sa mga eksperto gaya ni GMA weather expert Nathaniel Cruz, hindi dapat i-underestimate ang epekto ng init sa pagtingin ng highest temperature lamang dahil kapag kakambal nito ang humidity, maaaring higit pa sa temperatura sa thermometer ang nararamdaman ng isang tao. Halimbawa, kung 38 degrees Celsius, baka mga 42 or 43 ang actual temperature na ating mararamdaman, depende sa humidity. Ang tamang batayan dapat para ligtas ay ang heat index o init factor. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang pag-asa sa publiko na magbaong parati ng tubig at pansalag sa init. Sa pagtataya ng pag-asa, pinakamatindi ang epekto ng El Nino sa katapusan ng Abril, kaya may mahigit isang buwan pa bago maranasan ang posibleng pinakamainit na temperatura sa 2016. Sa projection ng pag-asa, sa Abril hanggang Mayo, 30 probinsya sa buong bansa ang makararanas ng drought o matinding tag-init. Katumbas ito ng 38% ng buong probinsya sa bansa. Ngayon pa lang may mga cloud seeding ng ginagawa sa Palawan, Panay, Negros at ilang parte ng Mindanao. Partikular ang mga lugar na nakararanas na ng drought conditions. Nitong Pebrero, 18 provinces na ang may drought conditions. At ngayong Marso, inaasahang aabot ito sa 19 na probinsya. Ma'am Jess, batay sa datos na ipinakita nga ng pag-asa, mukhang marami talagang mga probinsya, 30 all in all, ang tatamaan ng drought sa kasagsagan ng tag-init sa darating na Abril at pagsisimula ng Mayo. Bagamat sa projection naman ng pag-asa, hindi daw dapat mabahala dahil naniniwala sila na yung matinding tag-init ay hindi naman mauuwi sa water shortage o di kaya energy crisis, dala ng pagkakulangan nga ng tubig sa ating mga hydroelectric dams. Pero alam naman natin, Ma'am Jess, projection lamang ito at medyo napapansin na talaga natin over the past few years na nagiging unpredictable na talaga yung mga weather patterns na sinasabing epekto nga ng lumalalang epekto nitong climate change sa buong mundo. Kung kaya't nagbuo na ng Task Force El Nino ang gobyerno para bantayan itong maaring epekto ng matinding tag-init, partikular sa larangan ng agrikultura, dyan nga sa 30 provinces na napipintong o pinoproject na tatamaan nitong matinding tag-init. Kaso parang 2016. Yes, kaso Chino, parang kailan lang magre-release ng pondo para dun sa El Nino crops, no? O yung para sa agriculture. Gayong medyo matagal naman na nalaman na magkakaroon ng strong El Nino ngayong panahong ito. Yes, Ma'am Jess, ang ating pagkakaintindi dyan, meron talagang pondo para sa El Nino Task Force at nakikita na natin ang epekto nito, no? O yung pagtrabaho nitong task force sa ginagawang mga cloud seeding operations dito sa Panay, sa Palawan at ilang bahagi
ng Negros Province, Occidental at Oriental. No? At meron din daw ginagawa ngayon sa Zamboanga City. Pero yung ibang bahagi ng Mindanao, medyo naaantala ito dahil sa yung mga concerns naman on security nitong lilipad na mga eroplano para gumawa nga ng seeding program. Bagamat yung cloud seeding naman, Ma'am Jess, alam naman natin, hindi ito 100% na pansalag talaga no, sa drought dahil shifting weather patterns and then kung wala rin namang clouds o di kaya iba yung ihip ng hangin, minsan nauuwi sa wala itong mga cloud seeding program. Pero whether may pondo ang gobyerno para pansalag dito no, o pang-mitigate dito sa epekto ng El Nino, meron at naka-standby ito. At sinasabi nga ng DOST, masusing binabantayan ito ng gobyerno para hindi na lumala yung krisis na kanilang na-expect kapag masyado ngang matindi yung epekto ng drought, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. I should also mention na Department of Agriculture mismo yung nagsabi na wala pa silang pondong natatanggap. This is strange. Gayong, di ba, ito na yung kasagsagan ng El Nino at matagal naman nang sinasabi na magkakaroon nga ng El Nino at this time of the year. Ma'am Jess, tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Pero yung pagkakaintindi natin, yung pondo nitong mga cloud seeding projects, yung nag-a-assess nito, yung Task Force El Nino. Na whether direkta itong nabibigay sa Agriculture Department ay hindi natin malaman sa ngayon. No? Pero ang sinasabi, ang pondong ito para sa cloud seeding, para dun sa emergency na irrigation, at dun para sa mga tulong rin o ayuda para sa mga kababayan nating mga magsasaka na tatamaan nga ng drought. Now whether hindi pa naman kasi nangyayari na full scale itong epekto ng mga drought no sa 30 provinces na inaasahang tatamaan ng El Nino. So wait and see siguro tayo kung yun nga paano i-disburse itong pondong ito, and when it comes to government funds naman, Ma'am Jess, alam natin no in the case of yung mga rehabilitation at yung mga mitigation measures at yung rehabilitation at yung mga tulong dun sa mga nasalantang lugar dati ng mga disasters na nakaraang taon ay medyo mabagal talaga makarating ito sa mga higit na nangangailangan nito. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.